Ilang minuto pa ang lumipas. Medyo napapatanong na siya sa kanyang ama. Pagbaba kasi nila ng sasakyan noon, inaasahan niyang daraanan lang nila ang lugar na yon. Pero nang marinig ito ng tatay niya, may hinahon lang naman itong tumingin sa kanya. Sabay wika ng, "Huwag ka nang magbakasakali pa. Ito na ang lugar na nakalagay sa sulat. Ayos lang yan, anak. Dahil alam ko na komportable ang bahay na ating tutuluyan." Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi na siya umimik. Ano man kasi ang sabihin niya, sadyang hindi na nito mababago ang katotohanang kinakaharap nila. Kaya sa halip na magreklamo, tahimik na lang siyang sumunod dito hanggang sa marating nila ang isang malaking tahanan na gawa sa purong kahoy. At hindi yun basta kahoy pinuno. Gawa ng bawat parte ng kahoy na bumubuo rito ay malalaki ang tipak. Ibig sabihin mula ito sa napakalaking puno na ubod na ng tanda. Napakaganda rin ito kung titingnan dahil bukod sa makinis, para rin itong binudbura ng barnis. Basta, napakakintab nitong tingnan. Pagdating nila sa pintuan ng bahay, bumungad sa kanila ang isang asong nakatali. Hindi ito kumakahol, bagkus ay nananatili lang itong nakahiga na para bang kilala sila nito. Nang mapansin naman yun nila Danyong, hindi nila yun gaanong tiningnan hanggang sa bumukas na ang bahay. Pagdungaw nila sa loob, bumungad sa kanila ang malapad na sala, kalakip ng mga muebles na ubod ng ganda. Naglalaro rin doon ang mga anak ng lalaking nakausap ng tatay niya, at sa estado ng mga ito, tunay ngang hindi yun basta-bastang uri ng tao. Sa kasuotan pa lang, makikita mo nang nakakaangat sila sa karamihan. Pagsilay ng lalaki sa kanila, agad yung umiti sabay wika ng, "Oh, tuloy kayo. Huwag kayong mahiya. Inaasahan na namin ang inyong pagdating." Matapos naman itong makapagwika, tanging pagngiti na lang din ang kanilang naigante. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na ang seryosong usapan sa pagitan ng lalaki at ng tatay niya. Dito niya nalaman na kalat ang negosyo nito at kasosyo rin ito sa malalaking kumpanyang gumagawa ng mantika, suka at kung ano-ano pa. Nabanggit din ito na kaya sila nito pinapunta ay dahil sa kagustuhan nito na sila'y magabayan. Hindi sila nito tutulungan, bagkus ay gagabayan. At anuman ang mangyari sa proseso ng negosyo, lahat ito ay mag-uugat sa kanilang mga desisyon. Nang marinig naman yon ng tatay niya, isa-isa na nitong isinulat ang mga detalye sa librong dala-dala niya. Si Danyong naman, nagpatuloy lang sa pagmamasid sa paligid hanggang sa may mapansin siyang kakaiba. Yung dingding ng bahay nila bigla-bigla na lamang nawawala, tapos yung mga batang naglalaro, nag-iiba na ng itsura. Akala nga niya noon na mamalikmata lang siya, kaya ang ginawa niya, nanatili na lang siya kung saan siya naroon. Pilit din niyang ipinagkibit balikat ang kanyang mga nasilayan sa kadahilan ng hindi siya rito sigurado. Ang kaso lang, habang tumatagal ang kanyang pagmamasid, unti-unti niyang napagtatanto na totoo ang mga nakikita niya. Hindi niya ito kayang maipagkaila kasi anuman ang kanyang gawin, yun ang kanyang nakikita. Di naman pwedeng nasisiraan siya ng ulo, gawa ng matino ang kanyang pag-iisip noong umalis sila sa lugar nila. At sa puntong yun, gustong-gusto niya na itong ipagtapat sa tatay niya. Pero tuwing nakikita niya yung lalaki, nawawalan siya ng lakas ng loob. Hindi niya alam kung bakit, hanggang sa namalaya niya, ilang oras na pala itong nakikipag-usap sa tatay niya. Pagtungtong ng hapunan, hinandaan sila nito ng mga masasarap na pagkain. Amoy pa lang di na nila ito kayang pahindian, kaya kahit punong-puno siya ng pagdududa, bigla itong nawala nang natikman niya ang mga pagkaing inihanda sa mesa. At sa buong buhay niya, yun pa lang ang pagkakataon na nakatikim siya ng ganon.
Sumapit ang tulugan. Lahat ng pagdududa niya, hindi na niya naalala pa. Akala niya ayos na ang lahat. Pero sa kasagsaga ng gabi, bigla silang ginising ng isang nakakabinging tunog. Pagmulat ng kanilang mga mata, hindi na sila nakahiga sa malambot na kama. Magkatabi na rin sila noon ng kanyang ama sa lilim ng isang malaki at matandang puno ng minunga. Pagupo naman nilang dalawa, agad na sumalubong sa kanila ang ingay ng mga hayop sa paligid. Maya't maya rin ang pagsimoy ng hangin na siya namang nagpapakalma sa mga iniisip nila. Dahil dito, kung kaya't hindi sila nakagawa ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. At sa halip na makaramdam ng matinding takot, pilit nilang inunawa ang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Maya-maya pa, nang mawala na ang mga huni, may nakita silang grupo ng mga nilalang, di kalayuan sa kinaroroonan nila. May balat ito na parang sa kahoy, tapos ubod ito ng tatangkad. Kapansin-pansin din ang mga dilaw nitong mata, tapos ang mga alaga nitong naroon sa likod nila. Parang mga aso ang mga nilalang na yan, na sa unang tingin, malalaman mong ubod ito ng bangis. Matapos naman nila yung makita, agad siyang itinago ng tatay niya. "Huwag kang tatakbo, anak. Maghintay ka sa mga sasabihin ko." Pasimpleng bulong ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya kumilos. Hinayaan niyang ito ang magmaniobra sa kanilang mga gagawin dahil sa alam niya na mas may karanasan ito sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, dito nila nasilayan ang unti-unting paglapit ng mga nilalang. At nang makaharap na nila ito, agad na lumapit sa kanila ang nilalang na tila bang namumuno sa grupo. Sa lahat ng mga nilalang na nakita nila, tanging ito lamang ang may mga nakalutang na bolang apoy sa ibabaw ng ulo nito. Kapansin-pansin din ang mga pilat ng nilalang na yon na parabang marami na itong napagtagumpayang digmaan. Matapos naman nila itong masilayan, hinintay nila na yon ay magsalita. Sa estado kasi ng mga ito, mukhang wala itong balak na manakit. Kaya kahit naguguluhan at nababahala, sinikap nilang maging mahinahon sa kanilang mga gagawin. Minabuti rin nilang huwag pumilos mula sa kanilang kinaroroonan upang hindi akalain ng mga ito na meron silang masamang binabalak. Nang mapagtanto naman yun ng nilalang, laking gulat na lamang nila nang biglang rumupok ang balat nitong kahaling tulad ng sakahoy. At sa isang kisap mata, bumungad sa kanila ang mukha ng nilalang na nagyaya sa kanilang pumunta sa lugar na yon. Nang masipat naman ito ng tatay niya, bakas sa mukha nito ang matinding pagkagulat habang seryosong nagtatanong dito ng, "Anong kailangan mo? Ba't mo kami nilinlang?" "Hindi kita nilinlang, Mario. May dahilan ng pagpapapunta ko sa iyo rito. Huwag kang mag-alala, sapagkat meron akong isang salita. At kapag natulungan niyo ko, ibibigay ko ang kaunlarang matagal mo nang inaasam. Sa ngayon, kahit kami ang makapangyarihan sa lugar na ito, sadyang wala pa rin kaming magagawa sa mga demonyong namumugaran dito. Nais kong palayasin mo sila. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan nyo para magawa ito. At sa sandaling maitaboy nyo na ang mga peste rito sa lugar ko, tsaka nyo palang makukuha ang pabuya." Sagot naman ng lalaki. Dagdag pa nito na, ang ama niya ang napili para sa misyong yun dahil naramdaman nito ang bigat ng mga kargang dala nito. Napagtanto din ng mga engkanto na mulat na ang kamalayan nito sa lihim na karunungan, kaya yon ang pinakaangkop na individual para mag-ayos ng sigalot na kanilang kinakaharap. Matapos naman nila itong maunawaan, tsaka pa lamang sila nakahinga ng maluwag. Sa puntong yun kasi, nakumpirma na nila na hindi mga kalaban ang mga nilalang. Nakakasiguro din silang mga kaibigan ng mga ito, kaya agad na nagdesisyon ng kanyang ama na ito ay tulungan. Bahala na ako noong kaharapin nila. Ang importante, hindi nila yon maging kalaban.
Matapos ang pag-uusap, tsaka pa lamang sila bumalik sa lugar kung saan sila tumuloy. Ayon kay Donyong, na sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na niya maisip kung paano yon nagkaganon. Basta sa isang kurap ng mata, wala na sila sa lugar na napuntahan nila. Imposible man itong paniwalaan, pero wala siyang magagawa sapagkat yun naman talaga ang nakita niya. Pagsapit ng sumunod na araw, naging normal ang sitwasyon sa bahay. Ganun pa rin naman ang ganap. Masayang naglalaro ang mga bata habang ang mga magulang nito ay naghahanda ng pagkain at naglilinis ng bahay. May ilan din itong katulong sa lugar na alam nilang kalahiri ng mga ito. Nang masipat naman nila yon ng tatay niya, dito na sila lumapit sa padre de pamilya. Nadatnan nila yung nakaupo sa balkonahing nasa ikalawang palapag habang tahimik na pinagmamasta ng kabuuan ng baryo. Pagramdam naman ito sa kanilang presensya, agad yung napabaling kung saan sila nakatayo. Dali-dali rin sila nitong kinawayan, indikasyon na hangad sila nitong lumapit. Kaya naman ang masipat nila ang senyas nito, di na sila nagdalawang isip. At nang makalabas na sila ng balkonahe, itinuro sa kanila ng lalaki ang ibig nitong ipahiwatig noong nagdaang gabi. Ayon dito, lahat ng nakikita nilang tao sa baryo, nais nitong paalisin. Hindi dahil sa masyado na silang marami, ngunit bawat isa sa kanila nagtatanga ng masamang dugo sapagkat lahat ng nilalang na nakikita nila sa lugar na yon ay purong mga aswang. Mag-iisang dekada na itong naninirahan sa baryo at sa loob ng isang dekada, wala pa itong nahanap na taong magpapaalis sa mga ito. Subalit sa kabila ng haba ng panahong paghihintay, hindi pa rin natinag ang kanilang pag-asa. Naniniwala sila na darating at darating ang panahon na makakahanap din sila ng taong maaasahan ng kanilang pamilya. Dagdag pa nito na, wala silang kaide-ideya kung gaano ito nasisiyahan buhat sa kanilang pagdating. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, maigi naman nilang pinagmasdan ang lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, wala naman silang nakitang hindi kaaya-aya sa paligid. Ngunit nang binulungan sila nito ng dasal, dahan-dahan ang nag-iba ang kanilang mga nakikita. Paunti-unti, nagbago ang itsura ng baryo hanggang sa bumungad sa kanila ang katotohanan sa likod ng matinding sabulag na ibinalot ng mga ito sa lugar. Ayon kay Danyong, na nang pumasok ang usal nito sa kanilang mga mata, agad nilang nakita ang maraming kabahayan na halos hindi na mapagtirhan. Bigla ring nagkabako-bako ang daan, kasabay ng pag-usli dito ng mga bungo at kalansay ng tao. Mabilis ding binalot ng salot ang paligid, hanggang sa dito na nila nakita ang mga nilalang na pilit na nagsusumiksik sa dinadala nitong mga balat kayo. Dagdag pa niya na, kahit anong gawing pagtago ng mga ito, hindi nila kayang maikubli ang kabuuan ng kanilang mga anyo. Ano man kasi ang gawin nila, pilit pa ring umuusli sa mga balat na sinuot nila, ang mahaba nilang mga balahibo at mauumbok nilang mga katawan. Kahit sikat na sikat din ang araw, nanlilisik ang mga mata ng mga ito, indikasyon na hindi ito naapektuhan ng sumpa ng diwatang si Adlaw. Matapos naman nilang masilayan ang lahat ng iyon, dito na unti-unting bumungad sa kanila ang mga taong nakatali sa gilid ng tahanan ng mga ito. Para na yung hayop kung titingnan, ngunit bawat isa sa mga ito, walang magagawa kundi ang maghintay sa kanilang mga kamatayan. Dahil sa ganoong sitwasyon, halos mapaatras na lamang itong si Danyong nang hindi niya napapansin. Sa sobrang takot niya kasi noon, nagkusa ng kumilos ang kanyang katawan. At nang makabalik na sila sa loob ng bahay, dito nila pinag-usapan ng kanyang ama ang tungkol sa mga gagawin nila. Medyo nag-aalangan na rin silang tanggapin ang misyong ibinibigay ng lalaki, gawa ng sa estado ng tatay niya, kahit may mga karga ito ay masyado pa ring imposible na mapalayas ang ganoong karaming mga nilalang.
Mukha hong masyadong imposible ang pinapagawa niyo sa amin. Simpleng mananampalataya lang ako, kaya wala akong kapasidad na mapalayas ang ganito karaming nilalang. At kung gagawin ko man ito, para mo na rin sinabi sa amin na dito na kami mamamatay. Hindi ko binalak na mamatay sa lugar na ito. Maraming taong umaasa sa amin, kaya kahit na anong mangyari, babalik ako sa aking pamilya. Bungad na wika ng tatay niya. Nang marinig naman ng nilalang ang sinabi nito, agad naman yung lumapit sa kanila. Pagupo nito sa kanilang harapan, muli itong nag-usal ng mga buhay na salita hanggang sa magliwanag na ang gitna ng palad nito. Maya-maya pa, meron silang nakitang mga piraso ng papel na tila bang iniluwa ng liwanag. Kulay kayumanggi ang mga papel na yan at sa estado nito parang matagal na panahon na yung ginawa. 2 papel lang ang iniluwa ng liwanag bago yun tuluyang maglaho sa palad ng nilalang. Pagkatapos ng pangyayari, kinuha ito ng lalaki at tag-isang ibinigay sa kanila. Pagkaabot naman nila rito, may nakita silang isang simbolo na nakaukit dito. Bawat simbolong napapaloob sa papel, nagtataglay ng katangitang abilidad. Yan ang inyong gagamitin para matalo ang inyong mga kalaban. Lahat din ng armas sa loob ng aming tahanan ay likas na mahihiwaga, kaya piliin nyo ng maigi ang nababagay sa inyo. Wika ng lalaki. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman itong tumalikod sa kanila. Ang nais kasi nitong mangyari, sila na ang dumiskubre sa abilidad na kanilang nakuha. Kaya nang maiwan sila sa 2 palapag, maigi nilang pinagmasdan ang papel na kanilang hawak. Wala pang ideya noon si Danyong sa kung ano ang abilidad ng mga papel na yon, hanggang sa aksidente itong lumapat sa kanyang palad. At nang kumapit na sa palad niya ang mga simbolo, agad na sumagi sa kanyang pangitain ang kinakailangan niyang gawin para mapagana ito. Dito na rin niya naunawaan na ang kapangyarihan palang ibinigay sa kanya ng nilalang ay pamumuno sa mga kaluluwa. Ibig sabihin, hanggat may bisa ito, lahat ng kaluluwang ligaw o nasa impyerno ay kayang-kaya niyang utusan. Sa parte naman ng tatay niya, walang katapusang paggamit ng mga elemento at espiritual na sandata ang tinaglay nito. Halos walang kahinaan ng ganoong abilidad, kaya nang maunawaan ito ng tatay niya, abot langit ang naramdaman nitong tuwa. Pagsilay nito sa kanya, dali-dali siya nitong inabisuhan na lumabas na ng bahay para kaharapin ang mga nilalang. Ngunit nang malaman ito ng lalaki, agad sila nitong pinagbawalan. Lingid kasi sa kanilang kaalaman, hindi rin mga basta-bastang aswang ang kanilang kalaban. Sa lahat ng lahi ng mga aswang, ang uring yon ang nagtataglay ng pinakamakunat na katawan. Hindi ito basta-bastang namamatay at hindi rin yun basta-bastang nanghihina. 2 bagay lang din ang kinakain nito at yun ay ang karne at kaluluwa ng tao. Mula rin sa kanilang kinakain nakadepende ang kanilang mga lakas. Kaya kapag masyado nang matanda ang nilalang, hindi na rin masukat ang kakayahan nito. Nang marinig naman ng ama ni Danyong ang sinabi ng lalaki, nagkaroon ito ng pagdududa ukol sa iilang bagay na ikinuwento nito sa kanila. Medyo hindi kasi kapanipaniwala ang parte na sila ang kauna-unahan nitong nilapitan sa loob ng 1 dekada. Kaya kung tama ang hinala ng tatay niya, marahil ang mga nauna sa kanila ay nabigong mapalayas ang mga ito. Nakakasiguro rin siyang patay na ang mga taong yon dahil sa ganoong larangan, palaging kaakibat ng kabiguan ang kamatayan. Dahil sa sinabi nito, lahat ng nakarinig ay tila bang napatahimik. Maya-maya pa, dito na nagsalita ang nilalang sa kanila. At kagaya ng inaasahan, sinang-ayunan nito ang kuro-kuro ng kanyang ama. Kaya naman nang marinig niya ang naging sagot nito, tuluyan ding nawala ang kumpiyansa sa kanyang sarili. Batid niyang hindi magiging madali ang lahat, gaano man kalakas ang tanga nilang abilidad.
At sa loob ng ilang minutong pag-uusap, naratiling desidido ang mga ito. Wala rin yung balak na iurong ang kanilang napagkasunduan dahil ayon sa lalaki, masyado na itong imposible lalo pat marami na silang nalalaman. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi nito, napatahimik na lang din ito. At kahit labag sa kanilang loob na sumunod, minabuti nila na pagbigyan ng nais ng mga nilalang. Sa kabilang banda kasi, alam nila na yun na lang ang nag-iisa nilang paraan kung nais nilang makalabas dito ng buhay. Kaya sa loob ng ilang araw, nagsanay sila ng nagsanay. Hindi man sigurado sa kanilang ginagawa, pinilit nila itong gawin, alang-alang sa pamilyang naghihintay sa kanila. At sa pagsapit ng huling araw ng buwan, nangyari na ang kanilang kinakatakutan. Ayon kay Danyong, magbabandang 6:00 na ng hapon nang umatake sila. Paglabas nila ng bahay, agad nilang pinagpapapatay gamit ang kanilang mga sandata, yung mga nilalang nakasalukuyan noong naglalakad sa tabi ng daan. Lahat ng tinatamaan nito ay mabilis na nalusaw, habang ang iba naman matagumpay na nakalayo sa kanila. Kaya yung naging posible ay dahil sa napag-aralan nila ng mabuti ang kahinaan ng mga ito. Nang maalarma naman ng mga nilalang, para itong grupo ng mga paniking nagsiliparan sa kalangitan. Halos ilang segundo din ang kinakailangan ng mga ito upang tuluyang makapagpalit ng anyo. At kahit wala silang ibinuhos na langis, nagagawa nila itong maisakatuparan. Simpleng-simple lang ang proseso ng pagpapalit. Gawa ng literal na isinusuot lamang nila ang kanilang mga balat kayo. Kaya anumang oras, pwedeng-pwede nila itong mahubad. Dahil sa ganoong abilidad, kung kaya't madali itong nakakaresponde sa kanilang mga kasama. Pagsilay naman niya sa anyo ng mga ito, dito niya napagtanto kung gaano yun natatangi sa ibang uri ng mga aswang. Taliwas sa iba na kumukuha ng anyo sa mga hayop, ang mga nilalang na yun ay parang mga taong inalisan lang ng balat at tinubuan sa likod ng mga pakpak. Humaba rin ang kanilang mga binti, kaya tuwing lumalapag ang mga ito, hindi nito maiwasang mapaupo. May kakaiba ring huni ang mga nilalang na halos magparupok sa kanyang mga buto. Pagbulusok naman ng mga ito, mabilis sila nitong pinaikutan at habang lumilipad, walang patid ito sa paghuni para manindak. Nang masipat naman yon ng tatay niya, dito na ito gumamit ng mga elemento upang magsilbi nilang kalasag. Si Danyong naman noon, tumawag na rin ang mga kaluluwa na mula pa sa iba't ibang dako. Ayon sa kanya, ilang minuto rin silang nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa maihanda na nila ang kanilang unang hakbang sa pag-atake. Maiga rin silang humanap ng perpektong pagkakataon nang sa gayoy maisakatuparan na nila ito. At nung makasipat na ang kanyang ama ng butas para kumilos, hindi na rin sila nagdalawang isip pa. Pagsugod nito, mabilis namang sumabay ang mga tinawag niyang kaluluwa. Halos mapuno na nito ang buong paligid, ngunit hindi ito alintana ng mga nilalang. Nagagawa rin itong makipagsabayan sa kanila kahit malamo na ang mga ito ng mga elementong pilit tinatawag ng tatay niya. Sa katagalan, unti-unti niyang napagtanto na hindi ang kanilang mga abilidad ang makakatalo rito at kung magpapatuloy sila sa ganoong kalagayan, posible lang silang mapahamak. Kaya naman imbis na ipagpatuloy pa ang kanilang mga nasimulan, nagpasya siyang kausapin ng kanyang ama ukol sa bagay na naiisip niya. Ang problema, di pa man sila nakakapag-usap, sapilitan na itong dinarag ng mga nilalang papalayo sa kanya. Kaya paglaho nito sa dilim, naiwan siyang nag-iisa, bit-bit ang mga katanungang kanina pang nagbibigay balakid sa kaisipan niya. Maya-maya pa, nang masipat niyang unti-unti nang nilalamon ng mga nilalang ang kanyang ama, dito na siya nagdesisyong pasapiin ang mga matataas na uri ng kaluluwa sa katawan niya. Kaya niya yung ginawa ay upang mataglay ang abilidad ng mga ito pagdating sa pakikipaglaban.
Matapos niya yung maisakatuparan, buong puwersa na siyang sumugod. At sa pagkakataong yun, hindi na siya napigilan ng kahit na sino. Bukod sa tangan niyang lakas, dala-dala rin niya ang karanasan at abilidad ng mga kaluluwang matagal nang namayapa. Malaki ang naitulong ng mga nilalang na yon upang magawa niyang mapaslang ng walang kahirap-hirap ang grupo ng napakaraming aswang. Halos 1 oras mahigit siyang nakipaglaban sa mga ito hanggang sa dito na naramdaman ng mga nilalang ang malaking kabawasan sa kanilang hanay. Kaya nang mapansin ng mga ito ang paghina ng kanilang puwersa, di nila maiwasang mapaisip at mag-alangang umatake sa kanya. Dahan-dahan na rin noong nabaling sa kanya ang atensyon ng mga ito sa puntong napilitan na yung tantana ng tatay niya. Nang masipat naman ito ni Donyong, buong tapang niyang sinalubong ang natitira. Mahigit 20 pa ang dami ng mga ito, pero hindi siya nagpatinag. Kaya lahat ng mga sumugod, madali niyang nagapit nang hindi man lang siya nahihirapan. Hindi na rin siya nagkaroon ng takot sa mga ito, kaya kahit ang mga namumuno rito, wala na ring nagawa para siya ay mapigilan pa.